Hi guys! Dito na naman tayo sa panibagong suggestion episode series. Hindi ko na alam kung ano episode pala, sorry. So, ang ating topic for today's video ay related pa rin dun sa previous topic natin. No? So, yung sinasabi niya sa akin ngayon is, as a millennial, anong tips or suggestions mo sa mga kapwa millennial na gustong magkaroon ng investment? Okay. Pero takot daw silang mag-invest. Gusto nilang magkaroon ng investment, pero takot silang mag-invest. Masasabi ko lang, unang-una, nung first time ko din na magkaroon ng opportunity to invest, takot din ako. Kasi ako mahilig akong mag-risk, 'di ba? Risk taker ako, pero takot pa rin ako kasi pera 'yun 'di ba? Pera 'yun. So ang ginagawa ko is kung ano lang yung kaya kong mawala sa akin, 'yun yung ni-risk ko. 'Yun yung ini-invest ko, yung pinapasok ko sa investment ko. So ganun yung ginawa ko nung una, no. Hanggang sa nakapagbasa-basa kami ng mga libro and natuto, no, na yun nga, pagka big investment kasi talaga, mas malaki yung risk Pero kailangan mong timbangin kung ano yung kaya mong ibigay at hindi mo kayang mawala. So yun yung tips ko. Yun yung tips ko. Number 1, tingnan mo muna yung investment kung kaya mo ba siyang pasukin? May knowledge ka ba about it? Anong benefits nun sa'yo? Yun yung una. Next is, tingnan mo yung finances mo. Meron ka bang extra to invest? Ano yung, kaya mo ba siyang investan? Kaya mo ba siyang mawala sa'yo? Yung na yun. Parang hindi ka kasi sigurado sa investment Walang investment na sureball. So, kailangan mong timbangin. Tingnan mo yung finances mo. Kaya mo ba siya or hindi mo siya kaya? Okay? Third is, kung ka talaga, risk taker ka talaga, na parang naniniwala ka talaga dun sa product or sa investment na yun or sa opportunity na yun. Pwede ka mag-loan, di ba? Kasi yung iba kasi, yung thinking nila is babalik yan sa akin in the long run. So yung mga investment na ganun kasi, yung malalakas na yung loob nun mag-invest, sanay na sila, di ba? Batak na sila na sige, maglo-loan ako para makapag-invest ako sa'yo. Ganon. Yung ganong thinking. Kung ganon na yung thinking mo, then go for it. Pero ako, kung takot ka pa, nagsisimula ka pa lang, start small, di ba? Wala namang masama Kung magsimula ka sa maliit, di ba? Lahat naman tayo, kanya-kanya tayo ng, parang timing. Kanya-kanya tayo ng, ano yung kaya nating investan, di ba? Ano yung kaya nating mawala sa atin na hindi ka manghihinayang. So, yun yung isipin mo. Yun number 1, di ba? So, 3 things lang. Isipin mo yung 3 bagay na sinabi ko sa'yo. Una, alamin mo muna yung investment. Background nun, ano yung mga kailangan doon, mauubos ba yung oras mo doon. Alamin mo yung investment. Know kung ano yung product na pag-iinvestan mo. Pangalawa, know your finances, di ba? Okay ka bang mag-invest? Meron ka bang extra or wala kang extra? Yun. Pangalawa. Pangatlo is, kung risk taker ka or hindi ka risk taker. Diba? So, yun yung mga i-check mo. 3 things muna before ka mag-invest sa kahit anong investment. So, yun ang aking mga tips, guys. I think, yun na muna. Hanggang sa muli. Bye.